Happy New Year, pare! Happy New Year 2026! And welcome to the 700 Club Asia. You know, it's midnight and we're stepping into 2026. And you know what? This is more than just turning a calendar page. This is about fresh starts, new beginnings, and the chance to get things right. That's right, Kata. Alam mo, maraming tao ang gumagawa ng New Year's resolutions, mag-gym, mag-diet, mag-save ng pera. Pero tonight, gusto natin mag-focus sa isang bagay na baka hindi madalas mapasama sa listahan. What is that? Generosity. Exactly, pero gusto ko yan na magandang New Year's resolution yan. Gusto nating simulan ang taon na ito na may attitude ng pagiging mapagbigay o generous. Kasi kung titingnan natin, yung greatest gift na natanggap natin ay si Jesus. God gave His only Son para sa atin. Kaya magandang simulan natin ang 2026 with the same perspective. And speaking of generosity, yung first story natin ay tungkol sa nanay na nakaranas ng kahirapan. Pero through the generosity of people like you, her family's life was completely transformed. Let's watch. Kumakalam ang mga tiyan habang papasok sa paaralan. Ganito ang mga umaga ng 9 na taong gulang na si Princess at kanyang mga kapatid. Dahil dito, madalas ay hindi siya makapag-aral ng maayos. Pumapasok po ako araw-araw. Masakit po yung tiyan ko tapos kumukulo po. Parang nanghihina po. Matamlay po sila pag pumapasok kasi yung gusto po nilang kainin, hindi po nila makain kasi yung kung ilan lang po yung nahawakan namin pera, yun lang po yung pinagkakasya namin. Sa isang araw po, 400, hindi po. Sapat po yun sa isang araw. Upang makadagdag sa kinikita ng kanyang asawa, nagbibenta si Noveline ng mga pananim na kamote para maipangtustos kila Princess. Tinitinda po namin yun para po may maihain po kami. Nag-aalangan po kami na yung sabi, matitinda kaya ito? Sabi namin ganun po kasi syempre. Pero mahawak na lang po kami sa Panginoon na nagtitiwala po kami na hindi niya kami pababayaan. Kaya yun. At tila sagot sa tiwala ni Noveline sa Panginoon ang pagdating ng Operation Blessing sa kanilang bayan sa Castillejos, Zambales. Sa loob ng 2 taon, naglungsad ang Operation Blessing ng feeding program sa paaralan nila Princess at ng kanyang mga kapatid. Binigyan din ng livelihood training at food cart ang mga nanay na tulad ni Noveline. Dito ay tulong-tulong sila sa paghahanap buhay. Dahil sa inyong walang sawang suporta, napalago nila Noveline ang food cart business at nagtayo din sila ng tindahang tapat na ngayoy pinagmumulan ng kanilang kita. Nagpapasalamat nga po kami kasi yung mga panalangin po namin na may gustong tumulong sa amin, yun po binigay po ni Lord yun para matugunan po yung pangangailangan ng mga bata. At nagpapasalamat po kami kasi nakabilang yung mga anak namin, sila yung napili na matulungan. Masayang-masaya po. Meron pong dumating na ubi po. You know, Alex, what really struck me about Noveline's story is that generosity creates a ripple effect. Hindi lang nabusog yung mga bata, nag-improve yung health nila, nag-improve yung studies nila, and then eventually, yung nanay nila mismo nabigyan din ng pagkakakitaan. That's the power of generosity. When we give, it doesn't just meet an immediate need. Nababago nito ang future ng nakakatanggap. Yung mga batang yon dahil sa nakakakain na sila ng maayos, mas makakapag-focus na sila sa school. Yung nanay nila dahil may livelihood training at food cart, may dignidad na at may income para sa pamilya. That's the transformation we're seeking. And you know what? That transformation happened because someone decided to be generous. Yung mga partners ng CBN Asia and Operation Blessing, sila yung naging daan para mangyari yan. This new year, we have the same opportunity. We can be the answer to someone's prayer. So as we start 2026, let's make generosity a lifestyle, not just a one-time thing. Whether it's your time, your resources, your talents, there's someone out there who needs what you have to give. Let God use you to change lives this year.
Amen, amen. And speaking of making generosity a lifestyle, we have someone who can explain this even better. Let's hear it from Chinky Tan. Hi, my name is Chinkitan, your wealth and life coach. Some people are asking me what's the difference between one-time giving and lifestyle giving. Actually, one-time giving is definitely one time. But what's more important, you know what? Giving for me, generosity is not only should be one time, but it should be a lifestyle. When you say lifestyle, it's an everyday thing. Like for example, we eat every day. We watch TV probably every day. We play computers every day. You do your Facebook every day. It's called a lifestyle. You don't do it only once. So likewise, ganun din when it comes to giving, na kailangan we must develop it as a habit. And the reason why, ito lang, we just need to understand, the reason why we need to develop a lifestyle, you and I, we know that we want to be blessed. But we need to understand the purpose of blessing. The reason why God wants to bless you and me so that we can become a what? A blessing to others. So kailangan maintindihan natin, hindi lang dapat siya one time. Whenever God, the Holy Spirit speaks to you, you must be sensitive enough to hear His voice and say, Lord, sige, I will just obey, I will step out in faith because this is not only a one-time thing, but this is a lifestyle thing. So I just want to encourage, when you give, no, don't only give one time, but develop it as a lifestyle. So when you develop it as a lifestyle, it will not be hard because God says He loves a cheerful and a generous what? Giver. Alam mo, Mare, ang pinakagusto ko sa sinabi ni Chinky, generosity isn't just about the amount. It's the consistency. It's not a one-time burst of emotion. It's a lifestyle. Parang eating, parang breathing. If it becomes part of who we are. Exactly, and he hit the nail right on the head. We want to be blessed, pero we need to understand the purpose of the blessing. God blesses us so we can be a blessing to others. That's the whole point. Hindi para i-hoard lang natin, hindi para sa sarili lang. It's so we can give, so that there will be this cycle of blessing that will go on and on and on. You're so right. Kaya nga sa pagsisimula po nitong 2026, this is the perfect time to make that decision, to become a lifestyle giver. And one of the best ways to do that is to partner with ministries like CBN Asia. Kasi po, when you give to CBN Asia, you're not just giving to an organization, you're giving to the Novelines of this world. You're feeding hungry children. You're training mothers, you're sharing the gospel, and you're transforming lives. That's right. So if you want to make generosity a lifestyle this 2026, consider being a partner of CBN Asia. You can send us a message on the 700 Club Asia Facebook Messenger, call the number on your screen, or scan the CBN Asia QR code. Let's start this year right by being generous givers. More stories when we return right here on the 700 Club Asia 2026. Sa buhay, hindi lahat ay kontrolado natin. Kaya kailangan ng sandigang hindi magigiba. That's the gift of Jesus. Siya ang magandang balita. Lagi mong kasama ang kaligtasan at salita ng Diyos na di mabibigo. Ang pinagmumulan ng kapayapaan. Matatanggap mo itong special scroll kapag nag-donate ka ng 10,000 pesos sa CBN Asia. I-display and be reminded of the gift of Jesus. Matatanggap mo rin ang nag-uumapaw ng mga eksklusibong regalo na tutulong sa iyo sa journey mo. Donate now and be a CBN Asia partner today. Yan kasi pinili pa kasi ng mga magulang ko yung pagsaserve. Ang sabi nila, ang ganda-ganda naman ng buhay namin dati. Broker yung daddy ko. Ang laki ng kinikita niya sa commission sa pagbebenta ng lupa. Dati din siyang chef sa isang private na restaurant. Meron pa kaming 3 jeep na pagmamayari na pinapa-boundary. Tapos nung pagdating sa akin, parang wala na kaming pera. Bakit ganun? Blessing ba talaga yung pagiging lingkod nila ng Diyos? Dumanas ng matinding pagsubok sa pinansyal ang pamilya ni Charlene. Hindi stable yung income ng mga full-time pastors. Sobrang nagsistruggle po sila nun paaralin kami kasi sa private school po kami nag-aaral. And nalaman ko, ilang period na rin po pala kami hindi nakakapagbayad. Sa kalagitnaan ng school year, nag-stop kami nung kuya ko. Nung time pa lang na yun, na-feel ko yung isang bagay na napag-iwanan ako.
Bunso at nag-iisang anak na babae si Charlene sa 4 na magkakapatid, kaya iba yung paghihigpit ang naranasan niya mula sa mga magulang. Hindi siya pinapayagang sumama sa mga kaklase sa labas ng eskwelahan. Kahit bata pa lang, parang syempre naglulong ka ng fellowship. Naiipon na po pala yung sama na loob ko sa sobrang paghihigpit nila sa akin. Ang sobrang na-feel ko lang po talaga nun is hindi po ako pinagkakatiwalaan. Kung ayaw nyo, edi magsisinungaling na lang ako. Parang nagre-rebelde ako nun eh. Feeling ko kasi ang galing-galing ko. Feeling ko kaya ko na walang Diyos sa buhay ko. Feeling ko kaya ko rin na hindi ko sinusunod yung mga magulang ko. Nung high school, nag-try akong pumasok sa relationship. Yan, but long distance relationship siya. Ang worst pa po nito is isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Talagang pinagtatawanan niya ako. Naniniwala ka pa rin dyan, ganyan, pinaglaloloko lang kayo niyan. Kahit naman nagalit ako sa church or may sama ako na loob, naniniwala po akong may Diyos, may takot din ako sa Diyos. So, nung time na yun, uncomfortable na rin ako. And then, after ilang months na balitaan ko, nandito na pala siya sa Philippines. Tapos, nililigawan na niya yung pinsan ko. Grabe yung heartbreak. Kasi first love ko po yun eh. Tapos, parang kaagad, cheating ka agad, tas parang na-traitor ka, ganyan po. Kinausap niya ang kanyang mga magulang tungkol sa pinagdaraanan. So inamin ko naman po na nagka-boyfriend po ako ng palihim, tapos iyak ako ng iyak, nag-sorry po ako sa kanila nun. Tapos, sige ganito anak, sama ka sa retreat. Doon nagsimulang magbago ang laman ng kanyang puso. So sa akin nung araw lang na yun, dun ko talaga nakilala si Lord sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, binuksan ni Charlene ang kanyang saloobin para sa mga magulang. Sabi ko, Mami, sorry, naglihim ako sa inyo, ganyan. Tapos, hindi okay lang anak, sorry din, ganyan. Tapos, na-feel ko talaga yung love ni Lord. May ganun palang kind ng love na nag-e-exist, yung hindi mo siya nakikita, pero mararamdaman mo siya, yayakapin ka niya. And nung time po na yun, may naging kasunduan kami ng daddy ko na, sige daddy, ganito, hindi ako magbo-boyfriend hanggang hindi pa ako gumagraduate ng college. Ginugol niya ang panahon sa paglilingkod sa Diyos at pag-aaral. Noong kolehiyo siya ay isinabay niya ang pagbebenta ng leche flan upang masustentuhan ang kanyang mga pangangailangan hanggang makatapos ng kursong architecture. Ngayon, naunawaan na ni Charlene ang bigat ng responsibilidad ng mga magulang bilang mga pastor. Nakakatuwa naman yung parents ko kasi hindi lang yung family namin yung minamahal nila, kundi ibang tao din, yung mga tao na pinagkatiwala sa kanila ni Lord. And doon, mas naging proud po ako sa kanila. Bukod sa pagiging youth leader sa simbahan, isa na rin siyang junior architect. Bilang pagtanaw sa kanilang pagpapagal, isang regalo ang kaloob ni Charlene para sa mga magulang. May meeting sila nun sa Caloocan, tapos MRT, LRT sila. Sabi ko, grabe, ang tanda na ng mga magulang ko, nagko-commute pa din. Tapos ang dami po nilang dalaga niya. Sabi ko talaga, mag-iipon na akong pambili ng sasakyan. Kaya, syempre, bukod sa magulang ko sila, pastor ko pa sila. So parang nagtanim po ako sa mga pastor ko, ganyan. And nagagamit pa po yung sasakyan na yun para maisabay, manundo ng mga kapatiran po namin sa church. Dati sabi ko, bakit pinanganak pa ako sa isang pastor's family? Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Lord na ang mga magulang ko ay pastor. I grew up in a Christian family. Hindi perfect yung family namin. Hindi rin perfect yung parents ko. Pero isa lang yung perfect, yung love ni Lord na nagbabind sa amin. Alex, kagaya ko, dati kang nagtatrabaho sa isang major news network as a news reporter and news anchor. Pero iniwan mo yung nasabing trabaho para maging isang pastor. Paano mo ba naipanawalag sa iyong pamilya, lalo na yung sa mga anak mo na nag-aaral pa noon? Mahirap. Mahirap. Kasi nakikita na nila ako na nag-start na ako, naging youth pastor ako. So, alam na nila na doon pupunta. Pero nung nalaman nila na magpapastor na ako, na parang hindi na sigurado yung income. So, talaga nagtatanong sila. And it was a hard question. Pero,
Nung nagpapastor ako, nakita naman nila na yung bang hindi nagpapabaya ang Panginoon eh. So, parang although merong sabihin natin na uncertainty sa kanilang mga puso, pero we have to embrace it all together as a family. Hindi naman sila tumutol, parang we're just bracing ourselves for the adventure. Parang Ang gano'n. nangyari. And natuto kayo to live by faith. Yes. Not by sight. Hindi yung nakikita mo kasi gusto mo yun, o kaya mong bilhin yun, o yun. But you live by faith, and when you had dreams and desires, God granted those dreams and desires, di ba? Tulad mo at saka yung kwento ni Charlene, you didn't just find your purpose. You also became a blessing to your family. Sa kaso ni Charlene, from selling leche flan to becoming a junior architect, from rebelling against her parents to supporting them in their ministry as a youth leader, and even buying them a car for ministry. That's full circle redemption right there. Lagi sana nating tatandaan, hindi lahat ng mga anak ng pastor o ministers ay automatic na susunod sa kagustuhan ng magulang. Charlene rebelled. She went her own way, and her parents, as much as they wanted her to follow their faith, they couldn't force her. May kanya-kanya tayong faith journey. Totoo yan, that's really, really so true, Alex. In as much as we are eager to share the faith that we have, especially with our children, we need to respect their individual faith journey. We plant the seeds, we model the faith, pero ultimately, we have to let the Lord work in their lives habang tayo naman ay nakasuporta lamang. And that's what happened with Charlene. Her parents didn't give up on her. They kept loving her, kept praying for her. And when God's timing came, sa retreat na yon, God encountered her. Hindi dahil pinilit siya, but because God's love broke through. Binigyan siya ng conviction. Yun ang naging turning point. When you truly encounter Jesus, you will understand and you will never be the same. And that's available to everyone watching right now. You don't have to have your life figured out. You don't even have to change right now. You don't have to be perfect. You just need to say yes to Jesus. This new year, you can have that same turning point. You can start afresh. Maybe you're watching this and you're thinking about a year that just passed, the mistakes, the regrets, the pain, the sorrows, the suffering. But 2026 can be different. You can encounter the same Jesus that Charlene experienced. But if you want to make that decision right now, you have to choose whom is going to be your master. Pray with me. Father God, thank you so much for giving your Son to die on the cross. We know, Lord God, that this is your only begotten Son, but you sacrificed him, Lord God, for us, for the love of humanity. In fact, your word says that what is man, that thou hast made him and given him dominion over the earth. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat minahal mo kami habang, Lord God, hindi pa namin kayo kilala. And you gave your life to us. You loved us even while we were yet sinners. And so, Lord, we could not truly comprehend the depth of your love, but thank you so much for allowing your Son to come to earth and to die on the cross to pay for our sins. Thank you so much, Lord God, because through Him, Lord God, we have eternal life. At sa mga nanonood po sa atin ngayon, ang lahat po ng ating kasalanan, pinagdusahan ng Panginoon at sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. We were made perfect with that perfect sacrifice, one and only sacrifice that restored us and reconciled us with God the Father. Thank you so much, Lord God. We accept you as our Lord and Savior, and thank you for making us your children. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.
Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Matinding pagsubok ang kinaharap ni Marie Chris nang maaksidente ang kanyang unang anak. So naumpog po siya and nagkaroon po siya ng hematoma. Parang nagkaroon po ng bleeding sa ibabaw ng skull and under the skin. Bumukol siya. Sobrang laki niya na. Sumailalim sa operasyon ang kanilang anak matapos ang operasyon. Walang tigil. Yung pagdaloy po ng dugo galing doon sa sugat, sa ulo, dito po. So, agos siya ng agos hanggang sa dumating yung point na ang pinapauna na sa kanya ay diaper. Doon po siya na-diagnose na meron pong hemophilia. It's a bleeding disorder na wala pang cure. Para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Na anong klaseng sakit itong meron yung anak ko na bakit sa kanya pa or bakit sa amin? Sobrang hirap at sobrang sakit din. Kasi parang helpless ka eh. Wala kaming ibang kinapitan kundi si Lord. Panalangin ang naging sandigan ni Marie Chris. Ito ang naging dahilan upang mas makilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. Sinamahan sila ng mga kaibigang Kristiyano upang ipanalangin ang kanilang anak. Nag-recover siya dun sa bleeding na yon. Yun po yung first miracle na na-experience namin from the Lord. And since then, naging regular attendee na po kami ng JIL. At doon na po talaga namin nakilala yung goodness ng Lord. Ngunit hindi naging madali ang simula ng kanilang pananampalataya. 2009 nang maaksidente ang kanilang ikalawang anak. Mas matindi kasi siya dun sa una eh. Kasi ito, brain hemorrhage. Tapos, 5 months old lang yung anak ko doon. Baby siya. So, na-check nga, na-confirm na meron siyang hemophilia. Bakit, Lord? Bakit ba nung nagsabog ka ba ng mga problema sa mundo? Ano bang pinasalukot? Balde-balde. And yung time po doon sa operating room, yung longest time of my life, I would say, wala po akong ginawa kundi basahin yung Bible ko. Lahat ng mga promises ni Lord. Ano man na maging outcome nung operation, that is God's will. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Lord, makaniig si Lord nang kami lang doon sa waiting area ng operating room. Lord, pinagkakatiwala ko sa inyo tong anak ko. Ikaw ang totoong magulang nito. Kung kalooban mo po, Lord God, na mabuhay pa siya, Panginoon, iligtas mo po siya. Pero kung hindi po, bigyan niyo po ako ng lakas para kayanin ko po ito. Doon isinuko ni Marie Chris ang kanyang buhay sa Panginoon. Hinayaan niya ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng kanyang pamilya. Yung pala yung gusto niya na magkaroon pala ako ng time with Him, makilala siya pa mas malalim. And after that, lumabas yung anak ko. Ayun, praise God. Successful yung operation niya. Buhay siya. Doon namin nakita kung gaano ka-powerful si God. Doon namin naranasan talaga grabe yung provision ni Lord. I know that He was with us at the time. Kasi sinustain niya talaga kami. Hindi niya kami pinabayaan hanggang sa maiuwi namin yung anak ko. Ilang taon nang lumipas, larawan ng pamilyang nagsisilbi sa Diyos sina Marie Chris. Patuloy ang proteksyon ng Diyos sa kanilang mga anak. Ngayon ay ipinagagamit nila ang kanilang buhay upang magsilbi sa Panginoong Diyos. Mas masarap pala talagang ipahayag yung Word of God kasi na-experience mo mismo kung paano kumilos si Lord sa buhay mo, kung paano niya kami pinalakas, physically, spiritually, kung paano niya pinrovide yung mga pangangailangan namin, kung paano niya pinapagaling yung mga anak ko every single time na may bleeding sila. Ang lagi po naming nakikita ay yung kapangyarihan ng Diyos. Lagi po naming nakikita yung purpose ng Diyos. Mas pinatitibay niya kami, mas pinag-iipon niya kami ng mga bagay na maite-testify namin sa mga tao. For us, Jesus Christ is our everything. Kasi without Him, we are nothing. As we close this episode, right at the threshold
of the new year 2026, maybe you're still carrying wounds from 2025. Maybe you're experiencing loss, sickness, financial struggles, or broken relationships. Just like Marie Chris, you might be at rock bottom. But I want to tell you that this is not the end. This is just the beginning, because God is a healer. He heals bodies, He heals hearts, He heals situations. And this new year, it's not just about turning a page. It's about healing and new beginnings. So right now, let us pray together. If you need healing, physical, emotional, financial, relational, join us as we pray. Father God, 2025 is over, and there were many challenges that we had to face. And yet we realize that there were also many blessings, oh Father God. Some of us, Lord, you have lifted out of poverty, lifted out of debt, and even lifted out of depression, oh Father. We trust, oh God, that you are the same God yesterday, last year, today, tomorrow, next year. This year, you are the same God. And so we declare that this 2026, oh Father God, you will be Savior and Lord and Master of our lives. You will be the Lord and Master of the Philippines, our country. We lift up to you the Philippines, oh Father God. We know that we are not the tail, but we are the head, and we are a prince nation, a nation that's called to reach other nations, a missionary sending nation. And this we declare will happen, and we will see it happen in the name of Jesus. Even now, in 2026, we already know, oh Father God, that you are there, and you're going to make things happen, Lord God, just as you planned, and this will be for our good. Thank you, Father, for your goodness, for your love, Lord, for the joy that we have through Jesus Christ. Amen. 2 Corinthians 3:10-11 says, "For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. And if what was fading away came with glory, how much greater is the glory of that which lasts?" Paul is saying that the old covenant, even if it was glorious, it fades in comparison in the surpassing glory of the new covenant. Whatever glory 2025 had, or whatever pain, suffering it brought, it's fading away. Pero yung glory na darating sa 2026, yun po yung glory na magtatagal at mas dakila ang glory na yun. Exactly. God is not bringing you into something temporary. He's bringing you into a lasting glory, lasting healing, lasting restoration. Hindi na yung fading temporary things lang. This is glory that remains, glory that lasts. That's the promise for you this new year. So as we step into 2026, let's do it with faith, faith that God will provide, faith that He will heal, faith that He will restore, and also that the winds of change will be experienced in the Philippines. So I declare that there will be a new season for the Philippines and for all Filipinos. And if you want to be part of what God is doing through CBN Asia, feeding the hungry, sharing the gospel, transforming lives, partner with us. Send us a message on the 700 Club Asia Facebook Messenger. Call the number on your screen or scan the CBN Asia QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and your family this new year 2026. Happy New Year, everyone! Ngayong Huwebes, napilitang magnakaw si Luisito nang iwan sila ng ama. namolestya sa murang edad at natroma si Jenny. Mostly po, ako po yung nag-i-initiate kasi I feel empty. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila? Ang kasagutan dito lamang sa All Things New, tampok sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.